Ito'y makakasama natin ang kalihim ng Department of Science at Technology at sa mahabang panahon naging pinuno rin po ng FIVOC. Sukin na natin dito si Secretary Renato Solidom. Secretary, magandang gabi po. Admar Vilando po ng SMNI. Magandang gabi sa inyo at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Opo, unahin ko lang muna kasi siguro nagtataka yung ilan sa ating mga kababayan. Mayat maya, sunod-sunod yung mga malakas na pagyanig natin dito. Yung una nga, yung doon sa Cebu, tapos dito sa Davao Oriental, meron pa sa Zambales, meron pa sa Luzon. Pag ganito naman, ang i-conclude ng ilan sa ating mga kababayan talaga, magkakaugnay ata ito, gumagalaw yung ano po yung paliwanag po nito. Meron na po bang history tayo na ganito po? Parang walang tigil na malalakas na mga pagyanig po nararamdaman natin halos every linggo po. Una-una, talagang madalas tayo makarecord ng mga lindol. Kada araw ay may average na 30. Nako, 30. At paminsan-minsan ay nagkakataon na may mga malalakas na magkakasunod. Pero ito pong mga lindol ay hindi magkakaugnay dahil yung kanilang mga generator ng earthquake of fault o di kaya ay trend sa dagat ay hindi magkakadugtong at malalayo. Kumbaga, nagkataon lang na nagkaroon ng mga paglindol at siyempre dahil sa napakaraming mga aktibong fault sa Pilipinas, hindi talaga mawawala na minsan may mga malalaking lindol na mangyayari sa ating bansa at nangyayari na yan in the past. Kaya lang, siyempre ngayon, mas heightened ang awareness ng ating mga kababayan. Kumbaga, yung lindol sa Zambales o di kaya ay sa ibang bahagi ng Luzon, hindi yun mapapansin noong unang panahon kasi hindi naman masyadong mataas ang intensity. Mga 3 lamang. Pero dahil nga sa mga sunod-sunod na malaki, isa sa Cebu and then sa Davao Oriental, nagiging aware lalo ang ating mga kababayan with social media. At syempre, ang DOST FIVOX naman kahit maliliit na paglindol ay binabalita at nakalagay sa website. Opo, and sir, dito po, ito pong Philippine Trench na gumalaw dyan po sa Davao Oriental, mahaba rin po ito eh. Once na gumalaw po ba, kasi may parang mga segmentized ata itong Philippine Trench, once na may gumalaw po dyan sa trench na yan, maaari bang possible din ba na yung ibang lugar maaari ding matrigger ang paggalaw dito sa Philippine Trench po, Secretary? Along the Philippine Trench, opo. Tama kayo, unang-una mahaba ito. Sa harap ng Cagayan Region hanggang Aurora, ito yung East Luzon Trough, nagsisimulang trench yan. Ito yung tinatawag na Philippine Trench, nagsisimula sa Kabikulan hanggang Davao Oriental yan. Pero sa history ng pagkilos ng Philippine Trench, hindi yan buong haba ang gumagalaw. Otherwise, masyado nang malaki yung paglindol. Segmented yan. At itong sa Davao Oriental, madalas na lumindol dyan at more frequent ang malalaking earthquake dyan. Kasi yung huling malakas na lindol sa Davao Oriental ay galing dyan noong 1992. Magnitude 7.1 at 7.5. No? Pero yung ibang bahagi, like sa Samar to Surigao del Sur, matagal na rin hindi nagkakalindol doon ng malakas. Kaya may mga panahon nung ako ay director ng FIVOX na pinapaliwanag namin sa mga probinsya, mga local government units na may mga lugar na matagal nang hindi gumagalaw yung trends, umiipon ito ng enerhiya at baka pag kumilos, malaki yung lindol na maidudulot at posibleng magka-tsunami. So, may history naman po talaga ng major earthquakes dyan sa Philippine Trends at history din ng tsunami. Opo, and yung isa din sa pinagtataka ng ating mga kababayan, itong magnitude po sa Davao Oriental, in fact, doblet earthquake nga yung tawag, di po ba, Secretary? Parang naulit din yung 1992 na 7.1 at 7 point Yes. Bakit mas malakas, mas mataas yung magnitude nitong sa Davao Oriental, pero mas naging mapaminsala yung nandoon sa Davao, sa Cebu na nasa 6.9 lang? Opo, no? Yung lakas ng lindol ay gumagamit ng dalawang terminolohiya. Una yung magnitude at pangalawa yung intensity o yung lakas ng pag-uga ng lupa. Yung magnitude, ito yung enerhiya ng lindol na pinakawala. Ito ay nasusukat sa instrumento. Pero yung intensity, yung pagkaramdam ng lindol, ay may mga factors na maliban sa magnitude. Una, yung lalim ng lindol. Yung sa Cebu,
magnitude 6.9, pero mababaw, 5 kilometro. Ano pong importansya kung mababaw? Ibig sabihin, lahat ng lindol ay wave energy yan. At kapag galing sa ilalim at papunta sa ibabaw, na-absorb ng bahagya yung energy. At kung ang dinaan ng bato ay 5 kilometro lang ang lapad o lalim, thickness, konti lang ang nababawas kumpara sa Davao Oriental na mahigit 20 kilometers, no? Pangalawa, yung distansya ng kalupaan doon sa pinanggalingan ng lindol. Yung sa Cebu ay malapit lang sa Bogo City, although sa dagat, pero malapit lang. Pero yung sa Davao Oriental, sa karagatan, malayo sa lupa. Kaya yung enerhiya ng lindol, pagdating sa intensity, affected ng magnitude, affected ng lalim ng lindol, at affected ng distansya mula doon sa pinanggalingan ng lindol. Dito naman po sa usapin ng tsunami po, sir, same din po ba yung explanation? Bakit, though merong naitalang pagtaas ng level ng alon, tsunami waves, pero hindi siya naging mapaminsala? Ano kaya yung maring paliwanag po nito? Though itong dalawa na ito sa karagatan po, or at saka kailan po talaga possible na talagang matataas na klase ng tsunami wave po ang napoproduce? O yung bato sa ilalim ng dagat ay vertical ang pagkilos o umaangat. Doon po sa Cebu, ang fault na kumilos ay pahalang or right horizontal motion, right lateral and tangan, pahalang. No? So ibig sabihin, wala talagang palangat na tubig doon. Dito naman sa Davao Oriental, merong pag-angat, umabot sa 1 metro ang obserbang tsunami na ay 30 centimeters. Ang mga warning po sa tsunami, ina-assume na yung magnitude move ng fault dapat vertical na uplift para mapangyarihan sa worst case scenario ang ating mga kababayan. Pero yung nakita po sa Oriental, purely vertical, horizontal din. Kaya imbes na mataas, ay hindi masyadong mataas ang pagdating. Pangalawa, Opo. nangyari ito na Okay. tulo, mapapara na yung tubig. Kaya hindi pumisala. Okay. Medyo pumapangit lang po yung signal, Secretary. Pero ito na lang po, bilang panghuli na lang. Kasi may mga kumakalat din po ng mga balita, no? Okay, balikan lang natin si Secretary Renato Solidum kasi may mga kumakalat din na balita na man-made daw itong lindol. Oo, parang kagaya din po doon sa mga panahon po natin. No, like kagaya sa halimbawa yung sa Yolanda, maraming mga lumabas doon ng mga information na kesyo likha yun ng man-made yon. Secretary, balik ulit tayo. Makalat na balita na man-made. Kaya ba na magkaroon o makaya ba na ma-produce ito ng tao itong lindol? Hindi po kasi yung enerhiya na pinapakawalan ng lindol ay dami. Kunyari, ang isang magnitude 6 na lindol ay isang Hiroshima atomic bomb ang katumbas na enerhiya. So yung magnitude 7, 32 times. So wala pang ganong Opo. yung lindol ay 40 naman. Opo, Secretary, medyo pumapangit lang po yung signal natin. Maganda sana yung information na napag-uusapan natin, no? Baka maayos lang natin yung signal. So, ang nakuha natin kay Secretary, no? Ayusin lang natin yung linya. Hindi po kaya ito ng man-made, no? Na meron siya nababanggit like kagaya sa Hiroshima na klase ng yung sa magnitude 6. Hindi po kaya ito, no? At ang siguro last na lang natin na itatanong ni Secretary kung andyan pa siya ay kung mape-predict ba kung kailan tatama. Biruin mo, after nung mga sunod-sunod na mga lindol po, mga kapartner, maraming mga nag-message sa group chat. Oo, meron pa nga akong kakilala na tumawag pa sa kanyang tatay dahil meron daw tatamang lindol. Nako po, mismo mga eksperto natin, tanongin natin, kaya bang ma-predict kung kailan na tatama ang lindol po, mga kapartner, no? Parang kagaya doon sa Bagyo,
na kung kailan ba papasok, kailan ba mananalasa ang bagyo, na napipredict natin, nalalaman natin, na-forecast po ito bang lindol. Kasi kumalat ito No, minsan na akong nakabasa na kesyo ganito raw, mayroon daw big one na mangyayari. Parang sinasamantala din po yun ng mga walang magawa siguro sa buhay, kaya nag-alarmist lang, gustong maghasik ng or gustong sumikat. Secretary, bilang panghuli na lang po, kaya bang ma-predict, kasi nitong mga nakalipas na araw, merong mga nagsisend sa mga chat group, kaya bang ma-predict kung kailan tatama ang lindol? Hindi pa kaya sa kasalukuyan mismo. Ang kaya lang natin, ma-estimate yung magnitude at intensity ng pag-uga at epekto ng paglindol. Eksakto, wala pa pong ganong kakayahan ng sino man sa buong mundo. Opo, siguro Secretary, bilang panghuli, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Baka isipin nila, ay dyan lang yan sa Mindanao, sa area namin, di naman nagkakalindol, hindi na lang ako magpe-prepare. Ano po ang huling mensahe nyo po sa ating mga kababayan, Secretary? Opo, kung titingnan natin ang mapa kung saan nagkakalindol o di kaya may mga presensya ng mga active faults, ang isla lang na walang malapit na active fault o panggagalingan ng lindol ay ibig sabihin, lahat ng lugar sa Pilipinas tatamaan ng isang malakas na lindol, hindi lang natin alam kung kailan mangyayari. Kaya sa ating building code, sinisiguro na yung mga sumusunod sa building code ay hindi babagsak ang bahay at ligtas ang tao na naninirahan. So, ang importante lang, talagang magkalindol, hindi lang natin alam kung kailan, huwag magpanik. Maging masunurin lang sa mga batas para masigurado na hindi tayo maapektuhan. Huwag na po tayong magpaniwala sa mga posting o bali-balita na nagsasabi na lilindol ngayon o bukas o sa susunod na linggo, kasi wala pa pong ganon kakayahan ng sino man sa buong mundo na magsabi kung kailan ang mangyaring malakas na lindol. Secretary, ihabol ko lang kasi meron kasing sinasabi na yung pag-aaral patungkol dito sa West Valley Fault natin dito sa Luzon, Metro Manila, muling magsasagaw ng pag-aaral, tapos may hiling din doon sa sa bahagi ng Davao region, sa Mindanao area, dito naman sa Philippine Trench, sa posibleng epekto po. Soonest time na po ba yan mangyayari po, Secretary? Yung pag-aaral, actually sa lahat ng parte ng Pilipinas, meron na tayong earthquake scenario. Meron na tayong estimate na kung sakaling lumindol sa ganitong lugar, ganito yung magiging epekto. Since 2004 po, 2003 ako naging director, nagtitraining na kami sa mga earthquake scenario simulation. Meron po kaming nagawang software, ito po yung Rapid Earthquake Damage Assessment System, na tinitrain natin yung mga LGUs para ma-anticipate nila kung sakaling may galing sa Philippine Trench o galing sa isang fault, ano kaya ang posibleng epekto sa mga kabahayan, posibleng mamatay o masugatan. Ito naman po ay available at patuloy tayo nagtitrain. In fact, kami masaya kasi yung ibang rehiyon paulit-ulit na kasi minsan yung mga na-train natin umali sa local government. But definitely, yung earthquake and of course, updating ng mga posibleng mangyari ay ginagawa natin ng tuluyan. Pero dito sa Kamaynilaan, merong balak ang FIVOX, Office of Civil Defense at JICA, na i-review ang nangyaring Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, pero dadagdagan ng mga probinsya sa paligid ng Metro Manila. Kasi nga, titingnan natin kung lumala pa ang problema o di kaya ay nagkaroon na ng pag-aayos ng mga bahay at gusali na sa 2004 ay nakita naming mahina. Meron lang tanong din pahabol sa mga netizen, yung I-beam po ba, yung bakal na pundasyon, mas maigi po ba yun sa lindol compare dito sa mga konkreto? Well, maganda rin yung mga steel frames, no? Dalawa naman pareho naman silang maayos. Pero mas maraming beam na, siyempre hindi masyadong mabigat, tamang disenyo, mas maganda sa bahay at building. For example, yung bahay ko ay nagkataon na sa isang malambot na lugar, ay double beam ang foundation sa ilalim ko para mas maging matibay. So kung ano man ang pwedeng gawin na disenyo para mas maging matibay ang bahay at gusali, either concrete or steel, okay lang po yan. Dapat lang nakasunod sa building code. Maraming salamat po, Secretary, sa inyong oras. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat din. Si Secretary Renato Solidom ng Department of Science and Technology o DOST at sa mahabang panahon naging pinuno, naging direktor po ng
FIVOX na pag-usapan natin, no? Ito pong magkakasunod na malalakas na lindol. In fact, 2019 nagkaroon din tayo ng mga sunod-sunod din ng mga malalakas na lindol. So nagkataon lang po 'yan, and at the same time na nasa Pacific Ring of Fire tayo, marami tayong mga trenches, marami tayong mga fault lines, at mayat maya gumagalaw po 'yan, mga ka-partner. Doon naman sa